Ang Hajime no Ippo ay isa sa pinaka-iconic na sports anime hindi lang sa Japan kundi sa buong mundo. Originally, gawa ito ni George Morikawa at unang lumabas bilang manga sa Weekly Shonen Magazine noong 1989. Ang anime adaptation naman ay ginawa ng Madhouse Studios at unang ipinalabas sa Japan noong year 2000. Sa Pilipinas ay nakilala ito bilang Knockout na ipinalabas sa GMA Network noong early 2000s. Sa mga panahon ding ito, kasagsagan ng kasikatan ni Manny Pacquiao, kaya't marami sa ating ang na-inspire manood ng Knockout dahil kay Manny at kay Ippo Makanouchi. Ang Hajime no Ippo ay nasa gitna ng fantasy at realism sa sports dahil kahit may mga kakaibang fighting techniques tayong nakikita sa anime, karamihan dito ay inspired sa totoong boxing styles at real-life boxers. Kaya pag-usapan natin ang mga karakter ng Hajime no Ippo na base sa mga totoong boksingero. Si Ippo Makanouchi, malinaw na inspired kay Mike Tyson. Parehong-pareho sila sa maraming bagay. Si Tyson ay binubuli rin noon bago siya magsimulang magboxing. At kahit mas maliit siya kumpara sa karamihan ng kalaban ay bumawi naman siya sa lakas ng suntok, kagaya rin ni Ippo. Parehong malakas at stocky ang build ni na Ippo at Tyson, kaya maging ang mga techniques nila ay halos magkapareho. Lalo na ang peekaboo stance na signature din ni Tyson. Si Mike Tyson din ang isa sa mga nagpasikat ng Gazelle Punch, galaw na madalas gamitin ni Ippo. Sa manga, makikita natin na kinuha ni Ippo ang kanyang inspirasyon sa pagboboxing sa pananood ng Mike Tyson tapes at isa rin ito sa nagtulak sa kanya para simulan ng boxing. Makikita rin na may poster si Ippo ni Tyson sa kwarto niya. At syempre, hindi mawawala si Jack Dempsey, kung saan kinuha ang sikat na move ni Ippo, ang Dempsey Roll. Si Takamura naman ay hinango kay Roberto Duran. Katulad ni Takamura, nagsimula rin si Roberto sa street fighting noong bata pa lang siya. Gusto ni Duran na mabuhay kaya natuto siyang lumaban para makasurvive. Isa sa mga pinakakilalang eksena sa Hajime no Ippo ay yung laban ni Takamura kontra sa isang bear o oso na kanyang pinalo. Ang crazy part, inspired yan sa totoong kwento ni Roberto Duran na sinasabing naka-knockout ng kabayo matapos siyang hamunin sa isang pustahan para sa isang bote ng whiskey. Ang frog punch ni Masaru Aoki ay totoong move na ginawa ni Koichi Wajima. Hindi naman direktang sinabi na si Aoki ay hango kay Wajima. Pero nang sabihin ni Imai na gusto niyang durugin ng frog punch, sinabi ni Aoki na ang pinakahinahangaan niyang boksingero ay si Wajima. Kaya malamang dito talaga niya kinuha ang idea ng frog punch. Ang iba naman nitong estilo na pwede nating tawaging drunken peace style. Ang nagpasikat ng ganitong estilo ay si Emmanuel Augustus. Hindi man kumpirmado pero napakalakas ng posibilidad na si Aoki ay inspired kay Emmanuel. Parehong may kakaibang galaw dahil sa unconventional na estilo at parehong napapagalitan dahil sa hindi normal na paraan ng paglaban. Ito rin ang parehong kritisismong tinanggap ni Emmanuel Augustus sa karir niya. Ang sunod ay si Ichiro Miyata. Ang writer mismo ng Hajime no Ippo ang nagsabing base si Miyata sa personal niyang kaibigan na si Naoto Takahashi, ang dating Japan at OPBF champion katulad ni Miyata. Si Naoto ay tinawag na Prince of Reversal dahil sa kakayahan niyang makabawi sa laban kahit dihado. Ang mga counter techniques ni Miyata ay hango sa estilo ni Naoto at ang boxing style ni Miyata ay nakabase rin kay Sugar Ray Leonard na paborito rin itong boxer. Si Takashi Sendo naman ay inspired sa Japanese boxer na si Hidekazu Akai na kilala bilang Naniwa no Raki. Kung mapapansin nyo, halos pareho sila ng bansag dahil si Sendo ay tinatawag namang Rocky of Naniwa. Ang kanyang signature move na smash ay isang totoong galaw na ginawa ni Donovan Rodok. Ginagamit ito sa pamamagitan ng pagbaba ng kamay at sabay ng paghagis ng uppercut na may kasamang hook. Si Mashiba ay hango sa boxer na si Thomas Hearns. Si Hearns ang unang boksingero sa kasaysayan na nanalo ng 5 world titles sa 5 magkakaibang weight divisions at karamihan sa mga teknik na ginagamit niya ay parehong-pareho sa mga galaw ni Mashiba. Si Hearns ang nagpasikat ng clicker jab at siya rin ay kilala sa hitman stance
kung saan nakuha ang kanyang palayaw na Thomas the Hitman Hearns. At kahit welterweight lang, si Hearns ay may taas na 6'1 at 78-inch reach na parehong-pareho sa mga katangian ni Mashiba. Si Borg naman ay base sa Russian boxer na si Yuri Arbachakov. Si Yuri ay dating amateur star sa Soviet Union bago lumipas sa Japan bilang bahagi ng isang programa. At doon na siya lumaban sa halos buong karir niya at naging WBC flyweight champion na matagumpay niyang nadepensa ng 9 na beses. Si Ricardo Martinez ay malinaw na inspired kay Ricardo Lopez. Ayon sa isang interview ni Joji Murakawa, ang author ng Hajime no Ippo, pinili niya si Lopez bilang inspirasyon dahil sa panahong iyon, siya ang pinakamalakas na world champion na nakita mismo ni Murakawa sa personal. Hindi raw siya makapaniwala na may ganoong kalakas na tao. Parehong undefeated sina Lopez at Martinez. Si Lopez ay may record na 51-0 at 1 draw. At nadepensahan niya ang lineal at WBC Strawweight Championship ng 21 beses na isang record. Ang wild at unpredictable style ni Brian Hawk ay inspired kay Prince Naseem Hamed. Kilala si Naseem sa kanyang tila mga dance moves sa ring habang binabanata ng kalaban na nagmumula sa mga hindi inaasahang anggulo. Dominante rin ito na may 36 wins at 1 loss record. Ngunit nagretiro matapos matalo ng 1 beses kay Marco Antonio Barrera. Si dati ay base kay Osaki Fujio, isang dating professional boxer sa Japan. Walang masyadong impormasyon tungkol sa kanya pero kinumpirma ni Murakawa na kay Osaki niya binase si dati. At sa panghuli, si Itagaki, confirmed na base sa Japanese boxer na si Manabu Fukushimi. Ngunit kakaunti rin ang impormasyong available tungkol sa kanya. Kung nagustuhan mo ang ating video ay malaking tulong na ang like at subscribe para sa mas maraming sports kwento.